Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Abante News Online. Pahayag ito o reklamo ni Lovely Granada, yung vlogger na nanghamon ng debate kay BP Sara. So, pagkatapos niya maghamon ng ganon, ano na ngayon nangyari sa kanya? Ito, sabi niya, ibinahagi ng political vlogger na si Lovely Granada na araw-araw siyang nakakatanggap ng death threats matapos magsalita laban sa mga DDS content creator. Kawawa naman, oy. O ito, sabi niya, ito ang pahayag niyo. Since nung time na nag-respond ako sa content creator na DDS, yun, magurgor ka sana. Basta ano ka sana ng mga adikto sa daan kung ano. Yun na daw ang binabasa kanya. Day, ganyan talaga ang buhay sa social media. Kung ayaw mong mabas, ayaw mong makatanggap ng ganyan, mag-iba ka ng content. Huwag mong banggain ang mga DDS dahil mga panatiko yan. Lalo na, hinamon mo ng debate si BP Sara. Tapos, akala ko, big time vlogger ito. Kasi biruin mo naman, hahamunin niya si BP Sara. Hanggang nakabasa ako ng post ni Attorney Guanzon. Sabi niya, Day, magpadami ka muna ng followers mo bago ka humamon sa BP. Parehas lang kayo ni Risa Ontiveros na akala niya marami ang followers niya. Akala niya siya ang pumapangalawa kay BP Sara. So, napilitan akong nag-search how many followers si Lovely Granada. Kasi medyo naisip ko rin na ang tapang naman ito. Siguro talagang bigatin ito. Kasi nga, biruin mo, taga Mindanao ka, hahamunin mo ng debate ang vice presidente. Nako, I found out, yung kanyang page sa Facebook, ang followers niya is only 91,000. Akala ko, mas bigatin siya. Yung 91,000, napakalit nun. Followers mo. Akala ko, milyones na ang kanyang followers. 99,000 lang. Tapos yung every time nagpo-post siya, ang mga reaction o comments, whatsoever, nasa mag-average lang 5 to 10,000. Ganun lang. Tapos, she has the audacity, tapang, apog, hamunin niya ang BP Sara. Talagang makakatikim ka dahil ng maangang salita sa mga DDS. May nabasa ako sa kanya. Nasa YouTube na rin tayo ngayon. Sabi niya, tingnan ko nga, YouTube, Lovely Granada. Ang kanyang subscriber sa YouTube, 1,300. Ang kanyang video, nag-iisa lang. Ano ba ito? Akala ko big time. Tingnan natin ang nag-react, 4,200 ang nag-react, 2,900 ang tumatawa, 1,000 lang ang nag-like sa basa tayo. Josen Pante, sa bagay, adiktos lang mga hasmang sa'yo. Kasi nga, tingnan mo naman ang mukha niya. Lovely pa naman ang pangalan. Anyway, katuwa na lang natin ito, parang anti-Claire ba? Tata, sabi niya, basta lutang, wala sa katinuan, magsalita. Presidente ng mga adiktos. Vic B, binigyan pansin ng mga media kahit
aso sa kalye basta antay Duterte, may spotlight ka. Yun, ini-interview na siya kung saan-saan. Dahil ini-interview na siya, bilyonaryo, sina Ronald Llamas, and many more. Akala ko, akala ko talagang bigatin dahil ini-interview na siya. Sabi ko, tama yung post ni Teo Moreno. Parang, ang nakita nilang strategy ngayon, gumamit sila ng vlogger na taga Mindanao. Winning sila, mga kakamping, Dilawan. And then, prop up ang image, rising political vlogger. They are hoping na sa pamamagitan nitong lovely Granada na ito, ma-break nila o makakuha sila ng boto sa Mindanao para sa kanilang kandidato. Risa ba yan? Lenny ba yan? Bam ba yan? Yan. So ito, naniniwala ako sa assessment o opinion ni Teo Moreno na diskarte ito ng mga Dilawan. They're trying to divide Mindanao. Divide and conquer. Hindi nyo pwedeng ma-divide ang Mindanao. Yung latest survey ng Pulse Asia, 97% ang trust rating ni BP Sara. Oh, kanina, nakausap ko yung mga nagtatrabaho dito sa aming nagpapatayo sila ng malaking building. Nakausap ko yung foreman. Nasa malayong lugar sila kaya dito na lang kami, sir. Tulog, kain dito kasi kung uwi pa kami malayo sa hirap ng buhay ngayon, malang gasolina, napunta ng ganon. Tinanong ko, oo nga, dahil sa gobyerno natin, walang magawa eh. Tinanong ko, sino bang binutuhan nyo nung 2022 na presidente? Kasi ako, Marcos ako. Kailang nagsisi ako. Sabi niya, nag-Marcos kami, sir, dahil Marcos man ang inendorso ng Duterte, di nag-Marcos na lang kami. So, doon mo makikita na, basta Mindanao, Duterte country yan. And of course, maraming party sa Bisaya, lalo na Cebu. So, wag ka nang mag-political vlogger kung ayaw mong makatanggap ng ganyan dahil normal yan. Humanda ka dahil hindi hihinto ang mga DDS na mambas o kung ano-anong sasabihin sa iyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot ug tuluan na pod ni ug muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Ito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Wala gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa tabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud. Asa man imong asawa karon niya?
naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang nakakaroon sa balay. So salamat kayo.